Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga galamay ang adlaw kanatong taranaw. Welcome din sa itong panangkuban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga gala. Yes, mga gala, no? Kamusta man mo diha, no? Atong panahon karon di na ito masabtan sa akin. Kaya itong miyagi simana, grabe ang pag-ulan. Tapos karon na po, mga gala, grabe kainit, no? Pero nagyapit tayo mga areas, mga gala, nga ginaulan, no? Like katong no? Nagingon sa Pag-asa, na ang Davao Oriental, kasi natin yung pag-ulan, no? Ang Davao de Oro, same last week, mga higala, no? Sila nakasinati og kaning sila gihatagan og kaning tawag ni orange warning, mga higala, no? Tungod sa kaning ginatawag nato nga easterlies, mga higala, no? So kagabi pod giulan pod mi after asa kay mi ha, after atong
palabas naman kita itong The White Lotus na na exclusive screening mga higala sa HBO Max mga higala no. So anyways, so mo to no, ulan, naptangimig ulan kagabi mga higala. So anyways mga higala, speaking of pag-ulan mga higala no, ang ato Office of the Civil Defense mga higala dunay update no sa nahitabo nga grabing pag-ulan mga higala no, nga naghatod og landslide mga higala sa pipila ka mga lugar mga higala sa Davao region mga higala no, particular sa may Davao de Oro mga higala o Davao Oriental mga higala. So aron nga ato ang masayran mga higala kung usa ang update atong mga pag-ulan o mga nahitabong pag-ulan sa milabayng mga adlaw ug semana, ato paminahon una mga higala no, ang Regional Director sa Office of the Civil Defense 11 mga higala, wala lain mga higala, Sir Ednar Dayang Hirang. Paminahon na to. Landslides and flooding and disturbance to classes and work. No? It resulted to suspension of classes and work. But basically, two provinces, Davao Oriental and Davao de Oro. And of course, continuing ang rehabilitation effort sa Malita as a result of the December effects of ITCC, katong flooding dito. So, but now, everything is lifted. Kanang suspensions were lifted and mga roads are already passable. Yes, I think sa Davao de Oro na landslide, yun sa mga highway ba yun? Kamusta na po yun? I think yung ang landslide sa Davao de Oro is in sa New Bataan and Nabunturan ang landslide. No? So, affected population, 21 barangays, 1,322 families ang affected, or 5,800 individuals. So, one bridge is affected, one in De Oro, sa Oriental also one. Sa De Oro, it's a national road. Sa Oriental, it's a barangay road. Sa Mount Diwata, Mungkayo, and in Davao Oriental is Binondo in Baganga. None affected. Mga total damages sa amount, wala pa tayo post-disaster needs assessment. PDNA, that is after maghupa na, I would surmise the LGUs now are doing assessment as to the damages so that we can determine ang mga assistance to be provided sila. Okay. Yung kasi itong history, yung na to, can you describe what is this history ka nagabago-bago na terms? Ang easterlies is ang init, no? The warm air from the Pacific Ocean. So, of course, init na hangin, it causes evaporation of the Pacific Ocean. Pag evaporate ng dagat, mapalit sa hangin, padulong sa tuwa, it will form cloud formation, it will mahulog. So, the rains in easterlies, dili siya massive. Dili siya overwhelming, like shear line and trap of LPA. But what is, I think, relevant for the people to know is that years before, easterlies, IPCC do not cause flooding. But today, it has caused flooding. And I did an action research on this. No, I asked myself as the regional director, why is it that flooding has been occurring already in Davao region, in the barangays? Wala may typhoon, wala shear line, wala trap of LPA. Ang findings na ko basically, and the worst finding is that our drainage system is totally non-functional, ang atong mga kanal, no? So from the barangay, municipal, province, national drainage up to the housing drainage, they are not interconnected, they are not complete. Puno og basura, puno og silt, puno og bato. And with that, I already made the presentation sa central office about this. And the central office created a new division to look into this because this applies nationwide. And also, I already asked for help from DILG, from Director Matalam, because the LGU's concerned
has to be pushed or encouraged to clean their drainage or kumpletuhon nila ilang drainage. And also, I have coordinated and collaborated with NIA. Kaya ang NIA di ay, for your information, ang NIA is ang ilang irrigation canals is also causing flooding sa mga communities. And the reason behind it, according to the manager, which I also verified sa ground, ang mga communities inside rice areas has no drainage. Wala sila'y kanal. So pag ulan, ang kanal sa irrigation sa NIA, mauna na yung kanal sa community. Bisag saradaan pa nila ang ilang dam, ang ilang kuwan, saradaan ang tubig para di kasulod, ang ulan is overwhelming that causes flooding. So irrigation drainage can be exists. The canal of the NIA is intended for irrigation of the rice field. Dili siya intended for drainage ng mga wastewater or excess water from the rain. Ang explanation ni manager, when they compute the drainage, it is about the volume of water gikan sa river, dalahon nila sa humayan. Walay labot ang ulan. So karon pag ulan, wala may kanal ang mga communities, no puno dito sa ilang kanal, because of flooding, and they are now being blamed by the barangay, by the municipal. So ang action taken natin diya, we have agreed with the NIA manager and the irrigation management officers. There are 4 officers in the region na mag-propose sila o mga community drainage that should be funded by local and national government. So mga igala, no, ang pahayag no ni Sir Ednard Dayanghirang, mga igala, Regional Director sa ato ang Office of the Civil Defense 11, mga igala, no. So mga igala, no, well, kung ikumpara na to last year, mga igala, sa karon medyo na control na to kay dilim king anak ka. Grabe ang pagkuhan sa to ang kuan, no. Ang pagagawa sa to ang mga pagdaot sa panahon, mga igala, unlike katong nahitabo nga shear line last year, no, nga ning sampot yun, no, sa pag landslide, mga igala, no, dako nga landslide, mga igala, dira sa may Mako, no. So di na ta mag-ampo pod yun, no, kung kan o grabe nga kaysa may puibuang mo mag-ampo pod yun ana po, no. But ang punto ana siya, mga igala, is kuan ba, no, mag-amping ta kanunay, mga igala, no, kay anytime pwede mo igo ang mga grabing bisa pag ulan pa, mga hining nga pag ulan, pag permanente siya, no, pag permanente siya nga mga igala, magkakos gyud siya mga nagit siya mga negative impact like landslide, no. So kinahanglan gid, mga igala, karong panahon na, no, hinahinay na punta magtanom og balik og mga kahoy. Especially sa mga kabukiran, no, ay diri syudad, sa mga kabukiran, kay para mo to'y una nga musuyok, no, sa tubig, mga igala, pag mubundak ang kusog nga ulan, no. So diri sa gamay na lang kayo maabot diri sa sa ubos nga bahin, diri sa tuang lugar, no. So unta, no, sa na to po nga kwarta-kwarta ron po ning uban po. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa mga importante painumdum natin si Bianan. Yes, mga igala, balik kita dito sa ito panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, padayon ta magtambay, mga igala, na din sa ito si Bianan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala, na 88.7 sa dial sa inyong mga radyo, mga igala. Anyways, mga igala, March, mga igala, daghang celebration kagahapon atong gikuan, no, ang about sa fire prevention month, mga igala. So wala kay tay sundog na kuan, no, tapos kagahapon pod ato pong na kuan pod, no, ang araw ng Davao, no, karon, mga igala, no, ato na usab tambayan, mga igala, ang National Women's Month, mga igala. Oh, mabuhay ang mga kababaihan. Charing. Bito, grabe naman, empowered po ng mga kababaihan, mga igala. Pero, mga igala, no, loyo sa mga balaod, mga igala, no, natin Magna Carta for Women, mga igala. Tapos, daghang tagbalot sa Davao City, katang ginatawag na ito nga, Women Development Code, mga igala. Pero, doon na pa daw gihapoy, ginadala
no, or ginaatubang na issue ang atong kababayan. Di ba kagahapon may gala sa tuang programa usapang agrikultura, gibutyag no sa ilahang gender development na gender development focal person mga igala si Ma'am Mary Grace Prado nga nagyapoy maka-experience mga igala, especially to sa mga rural areas ng mga kababaihan no, nga di walay pantay nga opportunities compared to the male farmers mga igala. So mo na ang karon sa tuang unsa ba ning unsa ba pagyapon ning ginaatubang may galaw kinahanglan pag mahatagan og tubag no ang or solusyon no kini padayon nga ginaatubang sa mga kababaihan no dinhi sa tuang komunidad karong mga panahon. Anyways, may gala aron nga mas matinawa na to mga gala no ang mga issue or sa baning nga ginakuan karon sa mga kababaihan ginatubang ato paminawon mga gala. Una no ang executive director sa Talikala Talikala Foundation Incorporated mga igala nga si Ma'am Jeanette Ampog mga igala no og ang mga igala no asa man to no na-delete mo to og ang to mga igala no og ang ato ang labaw no sa Integrated Gender Development Division sa Davao City Government mga igala nga si Ma'am Lorna Mandin o ang mga igala no ang intervention sa tuang gobyerno mga igala no pinaagi sa tuang Department of Social Welfare and Development Region 11 mga igala no under sa Women and Children mga igala no kung asa mapaminawan po na to ang pahayag mga igala no sa Women and Children Focal Person sa DSWD 11 mga igala na si Ma'am Sherlyn Concobieta mga igala. Paminawon na to. Kung yung hisgutan ng pag-commemorate sa International Women's Day, 115 na. So, yung nakadugay, 115. Sa Davao, 25 na, no? Katuig. So, nagpasabot lang, dugay na nakibisog ang babae, no? Para sa kaangayan, para sa hustisya, o kanang ginaingon nato nga kanang kalingkawasan niya. Kung mayroon ta o kanang sitwasyon, atong dawaton nga hangtod karon miserable gyapon ang kinabuhi sa babae bisan pag naay mga positive nga balaod, mga programa kay kung tan-aw na to, it's beyond the law, it's beyond policy, it's beyond program. Mindset yun niya no, kung nagalantaw ta sa babae nga ubos ang iyang kahintang kumpara sa kalalakian, magpabilin nga ang babae walay klaro nga kanang pamaagi sa pagpanginabuhi no kay marginalize siya, so mabutang gyapon siya sa katong mga women stereotype kay nga trabaho kanang sales girl, tindera, mga ingana. Tapos kung tan-awon na nato, biktima gyapon siya sa among kasinatian, biktima gyapon siya sa mga sexual abuses no. Nagawari ko kay sa Davao mismo, taas siya from January to February no, kasagaran incest o kanang kauban sa trabaho. So dili gina-demystify nga ang nagari, dili estranghero kundi mga kaila o suot sa babae o batang babae. Taas po ang among nadawat on domestic violence na ginapangulata ang babae sa ilang mga partner, either boyfriend, ex-boyfriend, or husband, no? So padayon na siya. O ang hisgutan ng pagbaligya sa kababaihan diya with sa prostitution o trafficking o usae. We have 2,641 as of December 31, 2024 nga naadyo sa syudad sa Davao. So nagpasabot lang na nga taas yapon ang demand para mopalit og babae para sa isutan ng sexual nga panginahanglan. Taas yapon ang online sexual abuse and exploitation of children no. Gani sa pag-adto na mo sa mga eskwelahan daghang mga sites, daghang website nga nagagawas karon nga gina-frequent sa mga bata aron mo tan-aw og mga porn nga materials no. So kung kana ang hisgutanan nga kasagaran sa content sa mga sisain o child sexual abuse and exploitation material, mga batang babae o babae nagapasabot lang na nga nagpabilin nga ang tan-aw sa kababaihan sexual objection no, kanang tilingaw kuan sa mata sa kalalakihan. So ang hagit gid namo is tan-awon gid ang tinuod nga kahimtang sa babae.
diya sa ekonomiya, sa iyang cultural, no, may gani kay na si Sir Okay diri unta makita nga dunay kapasidad ang babae even in the kanang mo engage sa mga cultural or mga sa singing, no. So kung tan-aw na to ang political participation ng kababayenan kay magsumikad sa kababayenan kung tan-aw niya ang mga tubag dili lang na sa libro, dili lang sa mga panaghap, kundi magsumikad sa kahimtang sa babae aron ang tubag mahaom sa iyang panginahanglan ug dili lang base sa interpretasyon sa paghimo sa badaot. So kana ang kahimtang sa kababayenan mo na ingon ako unta karong Marso mabati sa babae nga malipay siya, no, kay iselebrar niya ang Women's Day, pero ang asamo ang Women's Day kada adlaw na 365 days kay tungod ang kahimtang sa babae iyan ang i-confront every day. Ang hagit nga abuse naman siya surod o gawas sa balay, ang hagit na pakaminoson iyang kapasidad diya sa pagpangulong no bisan sa barangay magpabilin na ug ang hagit na protektahan iyang kaugalingon batok sa tanang exploitation. Ma'am, unsa pa tong wala pa katong kaganihang din ninyo na namoy ilabi na wala i-package siya tungod kay daghan siya nga mga issue, no, himuon siyang electoral agenda. Atong violence against women, kanang sexual exploitation of women nagagawas na, kanang economic abuse sa kababayenan nga naglisod din sila no, nangingulit sila asa na daw ang bugas nga tagbahiti. So ay lisod din daw kaayo para sa kababayenan o katong hagit nga ilhon sila sa ilang barangay o sa syudad nga usa ka potent na force diya sa resulta polisiya o program. ma'am kay ma'am yun. Sige, so na-mention nato kaganina, nagsulti ko no, nga nagahimo ka og pre-summit assemblies para mas daghan mga babay atong madunggan. Kay dito sa summit, tomorrow, 400 lang man no. So, since mid-January until February, gilibot nato ang 11 political districts plus ang Ray of Hope Female Dormitory. So, unsa man ang kasagaran ginasulti sa mga babae, mas nakafocus dito sa political and economic concern. So, sama sa ginasulti ni Jeanette, pare-pareho no nga ang kalisod. Tapos na may mga specific resolutions na gusto nila gusto idoso kay ingon-ana man ang atong tradisyon. During Women's Summit, ginahimo ang mga kanang polisiya, no? Mga recommendations na nagagawas. In fact, daghan sa atong mga programa, sa atong mga opisina, nga ginahimo karon panganak sa Women's Summit. And of course, through issues, no? Problema mang gid nagsugod. So, unsa ilang ginaingon? Sa economic, i-review, expand ang mga services, no? Primarily sa gobyerno para mas mulahutay ang mga negosyo sa mga babae, mas mahatagan siya og lain-lain na opportunities. Migawas po gani dito nga ang pagpili sa mga candidates nakabase sa iyahang qualification, nakabase sa iyahang plataforma nga for common good, no, on good governance, dili ang iyahang mga personal interest. Naapoy resolution dito nga unta ang mga babae mas matudloan kung saon pagpili sa maayo ng mga kandidato, no? Dili lang kung simple tagaan sila listahan, nga mauni ang botohan, tapos tagaan ng mga goods, no? Kay nakawang, masayang ang desisyon sa usa ka babae. Isa man na pagtanaw nato, no? Ngayon ta empowerment, apil din na ang apil ang natad sa politika ug syempre ekonomiya. Kung sa pang ilang ginasulti, pag-strengthen sa mga council of women din sa laing-laing barangay. Kay naay mga issue nga, pag naay election ang barangay, kambyuhan ng existing women leaders or council of women. So isa na nga, mas matagan og ginbot aton, i-review ang constitution and bylaws sa mga babae, o transparency sa mga God plan and budget sa matag barangay. Kaya naman tayo ginasulti na dapat na ay 5% na pondo kada barangay. So, ingon ang mga babae nga, munaot, makita na namo matanaw ang say sulod. No?
So kana niingon ninyo kapila naman ta nag Women Summit kapila kung atong isgutan ang Women Development Code napasa in 1997 so kana 28 na katuig. Pero ang Women Summit 25 no 25th og dinaot sa opisina na atay natala nga 2,386 cases on RA 962 violations na no katong intimate partners, pagpangabuso, pagtulata, paginsulto, so lain-lain forma sa pagpangabuso but majority din ha around 85% na sa economic abuse. So familiar naman kayo mo kay sa sige natong question ginapangutanan ninyo unsa din ang economic abuse na explain na nato. So unsa man ang kaning ato ang pag-engage no, sa media practitioners sa inyoha as champions balapod nga panawagan murag ang atong messaging ba na hikayato nato ang mga lalaki na mas mo-participate, mas maminaw sa mga issue sa mga babae ug paano sila makakontribute kay kani man gid ang atong allies no sa pag-dismantle sa laing-laing beliefs, mga misconceptions o lain-lain barriers no to development sa kinabuhi sa usa ka babae. Nasa lang kay part sa DSWD. Okay, sa part naman po sa DSWD, we have also coordinated with the NSWDO, CSWDO to organize the women. So that's why we called them as Kalipi. So Katipunan ng Lipang Pilipina, also known dati po na Kalipunan ng Lipang Pilipina. So ngayon po ay ina-encourage po namin yung LGUs to create them so that para ma-gather po ang mga issues and concerns from the level po sa ground. So that's why ano pang ginakalate ang ilang issues and concerns para pag ma-address po sa national level no. So kato siya, ang amuang ginakuan is, ang amuang first na gikuan with na program na activity is katong Vow Summit. So kato siya this year, kay mag-second year na po ang Vow Summit, pero i-held siya for November na sa 18-day campaign to end vow na siya. So kana siya, ginakuan din namin nga para at least madungog din ang issues and concerns o unsa ang recommendation ko para po sa ilaha. So kana siya nga, dili dapat na siya mawala every year. So that year is gina-celebrate din naman na siya ang 18-day campaign to end vow and at the same time ang katupong Vow Survivor Summit. So kato siya, padayon din natin. Okay. So, mo to mga higala, no? Ang mga pahayag mga higala nilang Ma'am Jeanette Ampog sa Talikala Foundation mga higala, si Ma'am Ma'am Lorna Mandin, gikan sa mga higala, Integrated Gender and Development Division sa Davao City Government mga higala, no? O ang ato ang DSWD Women and Children Focal Person mga higala, si Ma'am Sherilyn Concobierta mga higala, alang sa katong mga siya mga higala, no? Alang sa atong padayon ginatubang nga mga suliran sa ato ang mga kababaihan mga higala, no? So isa sa magibanggit dito ni katong wala hining pagmahal sa pamapalaliton mga higala, no? Okay, bisa pag-usap pa ka-empower ang kababaihan ana mga higala, no? Pag mutaas silang mga higala tapos wala, although nanay aumento sa to sweldo dire sa Tuas Davao region, pero kulang gihapon ang ato ang mga para sa ilaha mga higala na to sweldo. Well, kung taas man ang taas ang sweldo to, taas pa ng panglaliton mga higala, no? So nato na pag-budget ana, no, mga problema na ato mga nanay ana, no. Tapos parehas paghihapon, no, sumo na mga higala kaganiha sa katong giingon ni Ma'am Lorna nga Women's Summit mga higala, no. Isa na sa mga iyang gibanggit dito kung sa itong mga dito, no, angay nga dapat hisgutan mga higala, padayon nga dapat isulong mga higala sa hawanan, especially sa pag himo ka ng mga legislative measures mga higala, mga balaod mga higala, no, para nagi kaning murag basihan ba, no, kung ngano kinahanglan na nga mga intervention, no?
And other pero mo lagi na may gala no. Bisag unsa pa nato ako no. For example, the Women Development Code of Davao City mga gala. 28 years na siya mga gala. No? 25 years na po no. Na ginabuhat ang Women's Summit mga gala. Pero padayon nga naisuliran mga gala. Nga ginakuan no, suliran ang nga ginatubang ang ato ang kababaihan. No? So mo na ang kanila mga gala, it's because dili sa tungod sa kailangan ng balaod, but it's on the mindset daw. Sumala pa nila Ma'am Lorna o ni Ma'am Jeanette mga igala. So, kung sa mga tayo lang gingon, motong ko no, dapat daw, kuan po no, tanan no, maging open tanan and be educated mga igala no, sa kuan no. Pero, sa bagay, depende man po na mga igala sa kanang environment po no, so, sa environment nato no, o kung dawat nato ngayon nga klase nga environment, mo ginaginaw na ito mga igala we deserve what we tolerated. Anyways mga igala, wala tayo igong oras mga igala no, sa ngalan sa Libog Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako yung nakuban Armando Feniquito alang sa tambayan no, sa Radyo Pilipinas. Hato sulod ako sa daghang salamat o mayong adlaw mo sulod na ang Balitang Pambansa.